Hello mga lods, at ito morning, another siya sa ating solar setup. At ayan, morning pa. May 41 ampere na kasi nilipat ko yung solar panel ko dito banda. So morning pa, naarawan na siya kasi dati dito kasi sa kabila. So may shade ng mangga eh. So ito ngayon naka 41 ampere na siya. At 1.1 kilowatts. Anong oras pa tayo? So alas 9 pa. So ito ngayon, magpapalit ako ng inverter mga lods. So alam nyo na, pag addict na sa solar so walang humpay na upgrade. So ngayon, pero last na to na upgrade mga lods. So kasi magpapalit ako ng 6 kilowatts. So ito na yung inverter natin. So ito, papatayin ko na to siya. At meron ng buyer nito, dalawang battery at saka isa ito. So may buyer na yan. So tested ko na yan, walang problema yan. Kayang-kaya kahit ano dyan, yung heater, no. So meron din tayong battery dito. Ito yung gagamitin ko, itong dalawang to. Bale 200, this 200 din. So may 400 ampere na tayo na battery. So ang inverter na gagamitin natin ay ang walang ibang pinakamalakas sunod sa DEI is Arini. So ayan. Ito, yung model nito ay 6 kilowatts ito mga lods. Pailawin natin. Ayan. Ang model niya ay HP 4860 S100H. So ayan. Tapos ayan, PB input ay 2 string, no? 4,500 watts, 4,500 watts. So taas nito, nasa 9,000 watts pala solar panel ito, kahit 6,000 lang. And then voltage natin is 500 VDC max yan, no? Then yung MPPT voltage range recommended or gagana yung ano natin, or recommended voltage para gagana yung inverter is 120 volt ang pinaka minimum, and then 450 volt DC ang pinaka maximum recommended volt, no? So kayang-kaya ang ano nito, ang 9 series. Huwag na mag 10 series para hindi masagad yung ano natin. Bale 9 series. Bale 18 panel, kayang-kaya nito. And then, at max PB input current, 27 ampere, bali dalawang 27. So, kaya-kaya niya mag series parallel kung gusto mo. Pero kapag ka-series lang, dalawa lang, okay na yung goods na yun. Easy input, live, neutral, at ground. So, single phase lang ito. 230 volt easy, no? Rated max current, 40 ampere. Normal frequency, 50 to 60 Hz. Rated max apparent power 9,200 volt ampere, and then normal power 9,200 watts. So may surge current siya, no? Kahit 6,000 kilowatts lang ito, 6 kBE. And then ano pa ba? Ayan, ito yung easy output natin. Rated max current 26 ampere, normal frequency 50 to 60 Hz, rated max apparent power 6,000 volt ampere, normal power 6,000 watts. So ayan. Battery type Li-on, lead acid or LiPo4, no? So ayan, eto kasama pag bibili kayo, kasama sa box niya is itong meron tayong USB, ewan ko parang kung may laman ba yan na program, and then itong Allen, and then CT, malaki yung CT nya eh. So 150A, ayan. Tapos meron tayo ditong Wi-Fi monitoring, no? Ito meron tayo ditong Wi-Fi dongle. So ayan. And then itong communication cable. So ang kapal. Ayan. At mayroon pa yung kasama. Kinuha ko na yung ano niya. Ay, terminal na kasama. So ayan. Ito yung palit ko dito sa ano ko, sa system ko. So install ko to ngayon. Ayan. Walang humpay na upgrade. So ito na, last na to na upgrade. Kasi bitin kasi itong ano ko, itong Prunus ko, bitin talaga kapag gagana yung aircon ko. At saka mag-heater. Tapos may rep pa tayo. So alanganin talaga kung kinukulang talaga tayo. Nag-alarm to eh.
So, nagba-bypass automatic kapag ka nag-overload. Kasi may, nag-set ako dito ng bypass. So, ito ngayon, standby yung AC. Battery yung supply. So, ganyan lang mga lods. Yan yung voltahe natin panel, 228. Bali 6 series, no? 38 ampere. Morning na morning pa. At mapuno kasi dito mga lods eh. Daming mangga. So, ayan, continue na lang tayo, no? So, at tignan ko para hindi magkasyata dito ilagay eh. Dito ko na lang siguro ilagay banda. So, ayan, huwag kalimutan mag-subscribe mga lods, ano? At ayan, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-share ng idea. So, ayan mga lods, naidikit ko na. Ito na yung sa inverter natin. So, medyo magulo pa. Ayusin lang natin ito mamaya. Yung mga wire. Yan, dito ko ilalagay yung ETS niya. Pati yung input tsaka output breaker. Kunin ko na yung mga materials na need natin. Dikit ko muna ito dito. Ayan. May kabigatan din kasi itong isa rin na to. Kabigatan din ito mga lods. Parang dahi lang din siya. Ayan o. Ayan, tingnan nyo yung loob. So may parallel din siya. Tapos ito yung sa USB, RS at saka sa communication niya no, ng baterya. DRMS and then Wi-Fi. Yan yung sa ating yung sa Wi-Fi dangle. And then ito dito yung sa meron siyang CT, ground, BT, RDS, C, NC non-connected. So 8 at saka 9. Diyan yung CT natin. So sa baba, andun yung yung grid, generator at saka load. Iba, ayos. Kaya-kaya din pala to sa generator. Dito lang talaga ako hanga sa kanya mga lods, oh. Kaya niya 77 na kung meron ka 580 watts na solar panel, itong 4545 kaya niya bali 7 series 7 series every string kasi ito yung PV cable input niya. Yan, PV yan, dalawa. So ayos, di ba? Solid din tong inverter na to sa halagang 35,000. Dito ka na lang kung mag-unearn ka pa. Dito ka na. Kasi isa sa nagustuhan ko dito mga lods, sa isa rin yung kanyang output. Kasi kung naka-hybrid function to siya, may pakita ko sa inyo. Kung ano yung grid, yun yung gawin niyang output. Pero, solar, yung nagsusupply. Kunyari, bumaba yung kunyari, yung grid natin is nasa, pagpalagay natin, 200 volt, nag-low voltage, no? So, 200 volt. So, yun yung gagayahin ng kanyang output. Magiging 200 yung output dito, pero solar yung nagsusupply papuntang load. So yun yung kinagandaan sa kanya. Hindi siya nagpo-protect. So ayan, continue na lang tayo mamaya ulit, no? And then tapusin na natin. So basta ang solar panel ko nito ngayon na ginagamit is lang muna, isang string lang na 6 piraso na 615 watts. So yun. Ayos, gandang inverter to. So mga lods, malapit na tayo matapos. So ayan, naka-power on na yung inverter natin. Ayan. So ang kulang lang ground. Saka yung input dito ng grid. And then yung output papunta sa ating home load, no? Sa ating bahay. So ayan, ready na siya. Ito na yung ETS natin. Ayos, sa battery breaker. Yan.
Yung panel na lang, hindi ko pa naipasok dito. Nandito yung ano eh. Yung oriente pa naman tong ano ko. Hindi ko na ano to. So, itong panel na to, kukunin na natin. Yung dito, ayun, ang oriente. Pinutol ko kasi yung ground mga alas. Nangungoriente kasi itong inverter na to pag walang ground. So, ayan. Ito yung lang hihilain natin papunta doon. Lipat natin yung panel. Ayan. Then ipalit lang natin yung load natin dito. Ipapalit natin dito sa isang input. Yung dito, ito primary na to. So, ayan. Dito lang natin ipasok. At magpapatakbo din tayo galing dito sa grid na to. Punta dito. So, naka-breaker na. O dito sa ilalim natin ilagay. Pwede lang yan. Kasi yung breaker na ginamit natin is reversible siya eh. So, pwede lang siya. Kahit i-reverse yung pagpasok, no? So, ayan. Yun na lang yung kulang panel. Input grid, ground. At saka yung load. Tatlo na lang. So, matapos na to. Ayan. So, ayan mga loads. Natapos na tayo. At ito na yung ano natin. Pero bukas, continue pa rin yung video natin. Titignan natin kung ilan yung ma-harvest ng 6 na panel, no? So, ayan. So, ito na yung gumagana ngayon na inverter. So, may self-consumption pala tong inverter na to, no? Kasi hybrid nga naman. Ayan, oh. Hindi, nagwawala-wala naman yung function niya dito. Wait, patay natin. Sorry. So, ayan. Kung makikita nyo, nawawala-wala naman yung ano niya. At dito makikita. May ito yung sa grid namin. So, may kinukuha siyang 1.3. So, ayan, yung battery ko ngayon, standby na kasi dito naka-charge. Ngayon lang tayo natapos. Merong 51 volt 2 bars, no? So, grid na yung pumapasok ngayon. So, ayan. Yung program ko dito, kasi walang communication yung ano ko. Ito yung ano ko, program. Ayan, limit power to UPS load and battery to UPS load. And then back tayo, dito tayo sa grid. Skip. Ayan, naka 60 Hz tayo. Ayan. Tapos balik tayo dito sa beta, dito sa battery setup. So, naka LiPo4 16 tayo kasi 16 string yung ating LiPo4. And then yung BMS-COM interface ay disable kasi wala tayong communication na nilagay. So kasi ito blue carbon to eh, wala naman tong communication. So itong isa, hindi ko pa na-assemble. So ayan, then naka HMI setting ako, hindi ako naka BMS protocol kasi wala naman tayong communication. So para yung system na lang yung magko-control, no? So ayan, yan lang. Ay, yung ano pala natin, yung ating battery manage, no? Ayan. So, yan yung program ko. And then, paano ba? Dito ba? Tayo. So, naka-standalone tayo. 230 volt output. Ayan. Yan lang. Ngayon, standby na yung battery. At kaya pa man naman kapag-harvest ni panel ng 170 kasi yung load natin is 439 tapos nawawala-wala. So, yan. Natala ng isa rin eh. And then, dito sa main talaga ay kumukonsumo siya ng 1.3. So, ayan. Meron talaga siya kasi dito sa ano natin kumukuha siya 1.2. Pagdating dito sa load, 1.3. Tingnan nyo. So, hindi sila pareho. Dito naman ay ganun din, 1.3. Yun talaga, sakto talaga yun. Ito kasi yung output natin. Same sila, accurate. Ito naman 1.2, yung sa galing sa grid natin. Yun lang. At dito din, ganun din. Dami kong ano digital display. So, ito na yung CT natin. Sa main breaker natin nilagay. Then yung ating panel.
Ito wala na to, disable na to, wala na tong solar panel sa taas. So yan lang, yan yung mechanism natin. At kung baguhan ka, malilito ka talaga. Pero kapag ako, alam na, matik na yan. Alam na natin yan, mga pasikot-sikot dyan. Ito. Ayan o. Ayos. Case close na. Ang cute ng ano eh. Ayan o. May incubator pa dito. So, ayan. Check natin kung 60 Hz yung output ng inverter natin. I-auto lang natin. Automatic. Ito yung ating output. Check natin kung 60 Hz. So yun na 59 Hz. So kulang-kulang 60 Hz pa rin. At ganun din dito. 59.9 Hz. So ayan. Goods na. So takpan na natin to. So update ko na lang kayo bukas, ano, tignan natin. Hindi mo na natin putulin yung video natin. Bukas na tayo bukas na natin tatapusin. Kasi ngayon hapon na eh. Ayan. So ayun mga lods, ito na yung update sa ating solar. Hindi tayo nakapag-vlog kahapon kasi makulimlim. So ito na yung harvest niya ngayon sa 6 na pirasong panel, ano. Kaya hindi pa rin as in talaga mainit. At maulan-ulan din kahit pa paano. So 1,760. So maliit lang yung load ko sa bahay. 211 watts lang, no? So 1.4 yung napunta sa battery. Ayan. Ayan, goods na goods. Charging. Ayan, makakatikin na rin to ng full charge tong battery natin. So, itong isa hindi ko pa naabuo. Naka top balance. Charge ko muna siya bago ko siya sumbolin. Ayan. 3.2 na. So, ayan. At ito is smart. At nakunik ko na din to sa internet. Pwede na tignan, no? Ayan. At ito, connected na din sa wifi. Pwede na natin patayin via cellphone. Pati yung ating main. Connected na din dito sa smart switch natin. So, smart na lang. Pwede ko na siyang patayin online. So ito, tignan natin. Check natin sa ating monitoring. Solarman. Ang dami nating na-install, oh. Yung iba nagpalit na ng password eh. Ito yung ano natin na in-install. Yung isa rin ni na 12 kilowatts, no? So ito. So nag-harvest na din doon. 6 kilowatts yung harvest ng panel. 1.7k yung load sa bahay, no? 3.8 ang napunta sa battery nila. So yan, mag-a-add din niya ng battery. At hindi ko pa na ano. So ito yung sa atin. Ito, Ortec. So ayan. 1.7 ang harvest natin. 0 watts yung ano kasi nag-upgrade tayo. And then 1.4 yung napunta sa ating battery. 208 watts yung load sa bahay. So ayan. So ayan. Oh, 2,000 watts na pala dito sa ano. Kasi mainit na yung, mainit talaga. Ayan.
Lakas talaga ng panel, no? So, tatanong pala sa model na to. Ito yung model, ha. At ayan, HES PA4860 S100H kasi yung unang vlog natin may nagtanong anong model yung inverter na ginamit natin. Dual MPPT 4,500 each. So ang kayang i-handle ng 4,500 watts, no, ay bali 610 watts na solar panel, bali 7 series, no, 7 piraso every string. So, every string bale 14 panels yung bibilhin mo kapag i-maximize mo siya. So, yan yung need mo. Pitong 610 watts kada string. So, in times 2, dual yung PPT ay magiging 14 panel. So, in 7 series each string, So, yan. Ito yung setup natin. Naglagay din tayo ng core para sa, tawag yan, internal interface, no? Interference. So, para yung ETS natin na Santry, lagay ko lang yung link sa baba. At itong Taxnel na ginamit natin is Smart. So yan. So yan. At thanks for watching mga lods, So continue tayo. Dami pa tayong mga installation coming, Dami na nating na-install. Kaso nga lang nagpalit sila ng mga password. Itong LDRRMO doon to sa, hindi ko pa na-upload ang video nito. May video tayo nito, hindi ko pa na-upload. Hindi ko pa na-edit. Ito ay sa Tampilisan, Zamboanga del Norte. So, yun, So, ayan. Thanks for watching. Lakas. 6 panel, 3,000 kilowatts.